As of this time, wala pa kami na-receive na arrest warrant for Pastor Kibuloy. But then kung meron man po ma'am na dumating, syempre ang Davao City Police Office is ready naman to implement part of the warrant of arrest of Pastor Kibuloy. Whatever the instruction from the higher headquarters, we will follow ma'am. Mga kabayan, nakahanda na ang Davao City Police na arestuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy sa oras na matanggap na nila ang warrant para sa pastor. Sa kabila nito, umamin ang tagapagsalita ng PNP Davao na nangangamba silang magkaroon ng malaking gulo sa panig ng kampo ni Kibuloy para ipagtanggol ang kanilang lider. Gayunman ay nakahanda ang kanilang panig para maisilbi ang warrant ng pastor at maiwasan ang anumang komosyon mula sa mga taga-suporta ni Kibuloy at mga member ng Kingdom of Jesus Christ. Mas okay kung na-coordination. O kasi hindi natin alam, ma'am, may mga tauhan din si Pastor Kibuloy kahit na isipin natin na kasi hindi nila gusto na di ba? So parang maiwasan na lang kung may mga pangyayaring hindi okay. So mas okay pag may presence ng kapulisan natin. From the Davao City Police Office or from the Police Regional Office 11. Meron tayong standby force. So, anytime ma'am, nandito naman yung kapulisan natin na magkukontrol kung meron mong magrarally. Samantala, muli nagsalita si Senator Amy Marcos at sinabing mariin siyang tumututol sa gagawing pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Sabi ni Senator Amy, posibleng magamit lang sa politika ang ginagawang hakbang ng Senado sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros. Naniniwala ang senadora na wala ng dahilan ang Kongreso at Senado na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa pastor dahil naiakyat na ito sa korte. Ayoko na makalandag pa ang Senado sa mga usapin na talagang tinatalakay ng korte. So, para sa akin, wag lang gamitin yung Senate kasi hindi maayos yung ganun. Sa iba pang mga balita, matapos ang tila pagsasagutan ng dalawang senador na si Senator Tulfo at Senator Bato de la Rosa sa ginawang Senate hearing kahapon, umani naman ang papuri mula sa taong bayan ang ginawang paghingi ng sorry ni Senator Bato dito kay Senator Rapi Tulfo. Sabi ni Bato, ayaw niyang may kaaway siya sa Senado, kaya kinausap na lang niya si Tulfo para magkasundo sila at maayos na ang gusot dahil nasa isang opisina lang sila. Ako nag-approach mismo at ako humingi ng paumanin. Nagsorry ako na sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee hearing natin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Bagamat umani ng batiko sa netizen itong si Rapi Tulfo dahil sa ginawa niyang pag-walkout sa Senado, sang-ayon ka ba sa ginawa ni Senator Bato na humingi ng paumanhin dito kay Senator Rapi Tulfo? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. As of this time, wala pa kami na-receive na arrest warrant for Pastor Kibuloy. But then kung meron man po ma'am na dumating, syempre ang Davao City Police Office is ready naman to implement part of the warrant of arrest of Pastor Kibuloy. Whatever the instruction from the higher headquarters, we will follow ma'am. Hindi pa nakakarating sa Davao City Police Office ang kopya ng warrant of arrest ng Senado para kay Apollo Kibuloy. Ayon kay Davao City Police Spokesperson Police Captain Hazel Caballero, nakahanda naman sila sakaling matanggap nila ito anumang oras. Naka-standby na rin anya ang kanilang mga tauhan upang umasiste sa mga magsisilbi ng warrant o sakaling magkakaroon ng resistance sa panig ni Kibuloy. Naka-alerto na rin ang PNP personnel sa Kalinan Police Station at Buhangin Police Station kung saan malapit ang Kingdom of Jesus Christ Compound at Prayer Mountain. Sa ngayon, naghihintay na lamang umano sila ng order at koordinasyon mula sa kanilang higher headquarters at sa Senate Sergeant at Arms. Mas okay kung na-coordination. O kasi hindi natin alam, ma'am, may mga tauhan din si Pastor Kibuloy kahit na isipin natin na kasi hindi nila gusto na di ba? So parang maiwasan na lang kung may mga pangyayaring hindi okay. So mas okay pag may presence ng kapulisan natin
from the Davao City Police Office or from the Police Regional Office 11. Tumanggi naman itong kumpirmahin kung nasa Davao City pa si Kibuloy o nakalabas na ng bansa. Bagamat inamin nito na gumamit sila ng modern technology para malocate ang kanyang kinaroroonan. Sakali namang magsagawa ng rally ang mga supporters ni Kibuloy sa Roas Freedom Park, nakahanda ang mga pulis na magpatupad ng maximum tolerance. Meron tayong standby force. So, anytime ma'am, nandito naman yung kapulisan natin na magkukontrol kung meron mang magrarally. Si Marcos tutol sa pag-aresto kay Kibuloy. Sinong Marcos yun? Si Senator Amy Marcos. Muling nagpayag ng pagtutol si Senator Amy Marcos sa arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. O di ba malinaw? Marcos tutol sa pag-aresto kay Kibuloy? Muling iginiit ni Senadora Amy Marcos na tutol siya sa pagpapahuli kay diba? Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ para pagsalitain sa Senado. Sa isang press briefing sa Pangasinan araw ng Miyerkules, sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na sa nasabing hakbang ng Senado ay posibleng magamit lamang ito sa politika. Iginiit ng senadora na wala siyang nakikita na paggawa ng batas sa ginagawang investigasyon sa Senado kay Pastor Apollo. Yun naman talaga ang tama eh. Tama si Senator Amy dito. Tama siya. Wala naman kasing batas eh. Yun dapat ang dahilan kung bakit ipapatawag sa isang hearing ang isang tao. Ibalik natin doon sa pinaka-pundasyon ng bakit merong hearing. In aid of legislation. Ibig sabihin, para gumawa ng isang batas. Kaya tayo magpapatawag ng isang hearing para kung ano pa yung kulang na batas igagawin natin o di kaya aamendahan natin. Ibig sabihin, i-edit, aayusin, dadagdagan o babawasan. Depende, kaya nga in aid of legislation. Ibig sabihin lamang po, simpleng-simple. Kaya ipatatawag si Kibuloy ay para ho gumawa pa ng batas. Tanungin ko kayo, yun ho ba ang dahilan? Hindi naman, di ba? Ano ang dahilan kung bakit papatawag siya dyan? Maraming haka-haka. Una sa lahat, kinundina na. Tinawag ng kung ano-ano si Kibuloy. Rapist, ganito-ganito. Nang wala pang sapat na ebidensya o hatol lang hukuman. Di ba? Kaya nga sabi natin, napaka ano naman po niyan, napaka-judgmental naman po. Masyado hong hindi tama, di ba? Mapangusga kagad. Pangalawang haka-haka, iniisip talaga nung iba at sinasabi nga din ni Pastor Kibuloy, sa malamang, ngayon talaga hong kaya aresto, baka tuloy-tuloy na sa rendition yan, di ba? Kung saan ibibigay na sa Amerikano. Sige na nga, ituloy na natin. Ayoko na makalandan pa ang Senado sa mga usapin na talagang tinatalakay na ang korte. So, para sa akin, wag lang gamitin yung Senate kasi hindi maayos yung ganun. Kaya, alam mo, sama-sama sila mga congressman dyan eh. Peros ay nahaharap sa iba't ibang paratang si Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero para kay Senadora Amy, hindi ito ang tamang venue dahil hindi naman aniya mandato ng Senado na magsagawa ng paglilitis. Dagdag pa niya na mga paratang kay Pastor Apollo ay nasa korte na kung kaya't di na dapat ipagpatuloy ang investigasyon sa Senado. The Senate is not a prosecutorial body. We only recommend new legislation and as a result, it's important that we stay with our mandate. Nag-sorry si Senador Bato de la Rosa kay Senator Raffy Tulfo. Kasunod yan ng pag-walkout ni Tulfo sa gitna ng pagdinig ng Senado kahapon na kinasasangkutan ng mga pulis Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Nag-init ang ulo ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon. Kaugnay ito ng pagkakasangkot ng ilang miyembro ng Bulacan Police sa isang operasyon na walang search warrant noong isang taon. Hindi kasi nagtutugma ang Albert Duria, salamat po. Kaugnay ng search warrant. Walang warrant nung pumunta sila doon. Bingo! Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi dito na merong warrant, na walang warrant. But they're insisting na pahinga sila ng puntong hininga. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, mag-serve po kami ng...
Sa gitna ng panggigisa ni Tulfo, hindi niya nagustuhan ang pambibaby daw ni Senate Committee Chairman Bato de la Rosa sa mga sangkot na pulis. Klaruhin natin, covered ng warrant yung subject na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabitbit yung papel. Yes, sir. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, Klaruhin ko lang, Sir Tulfo, hindi ko binibaby. Ay, grabe naman. May mga sugar baby pala ito mga ito. Natatawa ako dito sa dalawang to. Mga tao na ito, ha? Kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, kita mo naman kung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain. Maya-maya pa, hindi na nakayanan ni Tulfo ang pagkadismaya. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Nako po, patay tayo dyan. Tinawag na insulto ni De La Rosa ang pag-walk out ni Tulfo. Alam mo, napansin ko lang dito, si Robin. Walang biro. Napansin ko dito na he is so, peacemaker siya. Nung nag-walk out, tingnan niyo yung reaction ni Robin, ha? Tingnan mo, nakatingin siya, oh. Naku, ayan na. Mukhang ano na. Mukhang gulo na to. Oh. Sorry, I have to walk out. Oh. Hindi ko kaya to. Tinawag na insulto ni De La Rosa ang pag-walk out ni Tulfo. Oh. Sinundan niya kaagad, tapos tinapik niya si Bato. Sabi ni Robin, ang blaha, ang bahat. Easy. Kaya ko to. Tapos bumalik siya dyan, eh. The most insulting action. Ayan, bumalik na siya. Ito na yung wala na si Tulfo. Pagbalik niya, sabi niya siguro, ayan, walang pinasayaw ko ng kalma si Tulfo. Easy, sabi niya siguro. Hindi, napansin ko yan, ha. Si Robin, iba niya, eh. Iba yung, meron siyang leadership na punto. Alam mo yon, marunong bumalanse, ika nga. Kasi tandaan ninyo, if there is one thing na kahanga-hanga kay Robin, may stand siya pagdating sa mga issue. Di ba yung kay Ontiveros? Pero, may galang. Very, very respectful. He disagree with respect. Yun ang medyo, hindi ko naman sinasabing kakulangan ni Tulfo, pero yun ang medyo nakikita ng iba na medyo kahinaan ho ni Tulfo. Si Tulfo, mainitin ang ulo. Medyo pagalit lagi. Ito naman si Bato, ang nakikita naman ng mga tao, masyado namang malamya. So, nung nagkasabay sila, magkaiba eh. Parang magjowang nag-away. Di ba? Yun lang sa akin. Hindi ho sila nagkasundo sa issue na to. Okay? At eto nga, ang kinagandahan ko dito, natuwa ako dito sa pagkukumbaba ni Bato. This is the kind of person I am looking for. A good leader. Yung pagiging mapakumbaba. Yun ang totoo. Is for that, kasama mo dito, mag-walk outan ka. Itinanggi niyang binibaby niya ang mga pulis. Wala akong bias dito. Kahit sabihin nyo dati akong chief PNP, fair lang ako. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Hindi na bumalik si Tulfo sa pagdinig, pero pagkatapos nito, kinausap daw ni De La Rosa si Tulfo. Right after the hearing, pinuntahan ko siya sa lounge. Ako nag-approach mismo. At ako humingi ng paumanin. Nagsorry ako na, sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee hearing natin. Sinabi niya raw kay Tulfo na sana hindi na siya nag-walk out. Sana, huwag ka magtampo kagad. Huwag ka sana magtampo. At sana nagkuhan ka muna, humingi ka ng 1-minute suspension at kinausap ako, mag-usap tayo para kung how you want this to go, yung investigation. Paliwanag daw ni Tulfo kay De La Rosa, sadyang nainis lang daw talaga si Tulfo sa pagsisinungaling ng mga pulis. Ayaw daw ni De La Rosa na mag-away sila ni Tulfo. When you say tamang asal ba, I cannot, as for now, I would like not to comment on that.
Ayaw kong mag-aaway kami. 24 lang kami senador dito. Magkikita kami araw-araw. Hindi maganda na merong bad blood between us. May mawawala ba sa akin kung magpapakumbaba ako? Yon! Sa huli, nagkaayos naman na ang dalawang senador at magkakaroon pa ng susunod na pagdinig. Muli namang nanindigan si Bato na wala siyang kinakampihan o kinukonsinti. Yun ang gusto ko. Panalo ka doon, Bato. Ayan kasi yung problema sa ibang leader ng bansa natin. Yun ang totoo. Problema yan. It's very hard for them to admit pag nagkamali. Dito, alam mo yun, nag-sorry siya not because of anything else, not because sa tingin niya mali siya. It just ayaw niya ng gulo at nagpapakumbaba na siya. Sabi nga niya, ano ba naman nang mawawala sa akin pag nagpakumbaba ako? Alam mo, panalo yun. Panalo yun.